Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat muli sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya muli tayo ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama muli sa pag-aaral kasama ng ating butihing guro upang saliksikin at maunawaan ang kanyang pinadalang relihiyon at yun ang relihiyong Islam. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa isang Muslim. At ngayong mga kawat, ibigyan natin ng maayos na kapakinigan ang ating butihing guro na siyang gagabay sa ating pag-aaral. Walang iba kundi si Ustad Salman Fulgencio. Ahlan wa sahlan ya Ustad, falyatafaddal, sa ina po ang mic on the air. Okay, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mga kapatid. Waalaikumsalam. Okay, nagsalita ko kanina, hindi ko pala napindot yung aking mic. Okay, mga kapatid, nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na paglaanan natin ng oras na mabasa ang buong libro. Ang libro na ito sa original na Arabic halos 50 pages lamang, kaso dumoblis siya dahil sa inilagay natin pati yung mga dalil sa Arabic para doon sa nagsusumikap na mamemorya ang dalil sa Arabic kasi yun ang mas mainam. Noong nakaraan, kung tutuusin, isang paragraph lamang yung ating nabasa. Ang una nating pinaliwanag, yung basmala. Pag sinabing basmala, yun ang katawagan ng binibigkas nating Bismillahirrahmanirrahim. At pinaliwanag natin ang kaibahan ng katagang Rahman at saka Rahim. Na ang Rahman, yan ay mga adjective, katangian, pang-uri, na kung saan temporaryo. Samantalang ang Rahim, kabaliktaran, walang hanggan. At alam natin, maaari na unawaan ninyo ang mga halimbawa sa mga temporaryo na mga katangian na banggit natin noon, yung uhaw, gutom, galit, yan ay mga katangian na temporaryo. Ang galit ay maaaring mawala, ang uhaw ay maaaring mawala kung uminom ka, ang gutom ay mawala kung kumain ka. Pero yung pattern sa lingwahe na Rahim, sa pattern na Fa'il, ay walang katapusan, walang hanggan. Kagaya kunyari sa salita natin, pogi, sa Arabic, Jamil, sa pattern na Fa'il. Kung mapansin nyo, pareho ang tunog. Pareho ang tunog. Kaya ang katangiang Rahim ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pananampalataya, dito sa mundong ito hanggang sa akhirah, nagpapatuloy siyang katangian na espesyal sa mga mananampalataya. Samantalang ang Rahman naman ay para sa lahat, mananampalataya man o hindi, pero nagwawakas siya pagdating ng araw ng pagbangon o araw ng paghukom, o kaya kapag dumating ang paghihingalo o kamatayan ng isang tao, tapos na yung kanyang katangiang Rahman o napaka maawain. At alam natin na ang sunna sa pagsusulat ng libro, pagsasalita, o anuman ang ating gagawin, banggitin natin ang Bismillahirrahmanirrahim. Na kung saan alam natin ang Quran, sa bawat chapter ay nagsisimula sa basmala. Bagaman ang mga sura, kung tutuusin, hindi naman talaga bahagi ang Bismillahirrahmanirrahim ng bawat sura. Bagkus sunna ng propeta na bago bigkasin, ang bawat sura ay magsisimula ng Bismillah, na kung kaya ang may akda ng librong ating binabase, nagsimula din siya sa
basmala. Na basa na natin noon ang kahulugan ng mukaddima o panimula, na kung saan hinimo ko kayo na magmemorya ng mga panimula na ito, kasi ito ang sunna na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maaring banggitin natin ito. Kunyari, ikaw isang tatay na ikinakasal mo ang iyong anak na dalaga, banggitin mo ang mukaddima na ito. O kaya magde-deliver ka ng anumang mga salita, simulan mo dito sa mukaddima o panimula, na mag-recite tayo ng kahit alhamdulillah, tapos banggitin ang wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sapat na yun. Nakapagpuri ka kay Allah at nagbigay ka ng parang pagpupugay at panalangin para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong nakaraan, bago natin isiningit natin yung kahalagahan kung bakit dapat nating pag-aralan ang aqida. Na kung saan alam natin na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sira, 13 taon na kanyang pangangaral sa Makkah, nagsimula ng palihim na pangangaral hanggang sa inilantad niya ang kanyang pangangaral. Sa loob ng 13 taon, focus ang kanyang aral sa aqida. Na kung kaya inutusan din tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito rin ang ating ipangaral. At maging sa Quran, sinasabing tayo'y sumusunod sa sunna ng lahat ng mga propeta, at ang lahat ng mga propeta sa kanilang pangangaral nagpo-focus sa aqida. Pero yung mga ligaw na mga grupo na kung saan nagsanay ng magaling na pananalita, pero ang mga aral hindi nakapokus sa aqida. Ang masaklap, sa galing ng kanilang pananalita, sila ay pinaniniwalaan ng mga tao, at sa galing ng kanilang pananalita na pangkalahatang mga paksa, sinisingit nila ang mga aral na ligaw, yung kanilang aral na labag sa ating aqida. Kaya yan ang kahalagahan ng pag-aaral ng aqida. Sa ating paniniwala, nabanggit ko nung nakaraan, na ang pinakamahalaga o pinakadakila sa mga biyayang makamit ng tao sa mundong ito ay ang gabay sa pananampalatayang Islam, sa relihiyong ito. At ang pinakamahalaga sa relihiyong Islam ay ang aqida na nabanggit natin. Dito nakasalalay ang ating tagumpay habang dito sa mundong pa lamang na ito, gayon din naman sa kabilang buhay. At nabanggit rin natin na ang iba't ibang ideolohiya, iba't ibang mga paniniwala at simulain ay nakapasok sa kaisipan ng mga Muslim. Kasi isang halimbawa, yung ating nabanggit, na may malaking impluwensya sa kaisipan ng mga tao ay ang sistema ng edukasyon, na kung saan ang anak mo na yan, mula pa sa pag-kinder, high school, hanggang kolehiyo, ay pinapag-aaral mo yan. Ang sistema ng edukasyon, yun ang number 1 na humuhubog sa isip ng tao, na kung saan may mga kaisipan diyan na tinatalakay na mula sa mga kupar na kung saan salungat sa ating aqida, na kung kaya nararapat na magkaroon tayo ng pundasyon sa ating aqida. Isa pa, yung binanggit natin noon na may malaking impluensya sa kaisipan ng mga mamamayan o mga ordinaryong mga tao ay ang mga mamamahayag, yung nasa media, lalong-lalo sa panahon natin sa ngayon, maging ang social media. Kaya nararapat nating pag-aralan ang ating aqida. Nabanggit din natin nung nakaraan na ang aqida ng lahat ng mga propeta ay hindi nagbabago. Bagaman ang fiqh ng ibadat at muamalat, ang mga batas na may kaugnayan sa ibadat at mga muamalat ng bawat propeta ay magkaiba, pero ang kanilang aqida ay iisa. Yan ang ating natalakay at napaghambing natin noon ang fiqh o ang mga batas sa aqida. Kaya ang dalawang ito nararapat din nating pag-aralang maigi. Unang-unang aqida upang
hindi tayo mahulog sa tinatawag na shirk. Narapat din nating pag-aralan ang fiqh ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang panghuling propeta. Hindi na natin kinakailangang pag-aralan ang fiqh ng ibadat at lahat ng mga batas ng naunang mga propeta sapagkat hindi na tayo saklaw ng kanilang batas. Yan ang ating paniniwala. Kung bakit kinakailangan natin pag-aralan ang fiqh naman, para hindi naman tayo mahulog sa tinatawag na bid'ah sa ating mga pagsamba o mga ibadat. At natalakay natin na ang pinagmulan ng ating aqida ay ang dalawang wahi. Pag sinabing dalawang wahi, ang una dyan ay ang Quran, pangalawa ay ang hadith o ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binabanggit natin na maging ang hadith ay wahi sapagkat si Allah mismo ang nagsabi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." At maging ang propeta binanggit din niya na ang kapahayagan o wahi na dala niya na ang Quran ay kalakip doon ang kaniyang sunnah bilang wahi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sa pamamagitan ng kanyang sunnah na idetalye kung papaano natin maisagawa ang iba't ibang uri ng mga ibadat, na kung saan ang mga ligaw na mga grupo kung minsan sinasabi nila, ang dapat pagbatayan lang natin ay ang Quran, sapat na. Huwag na tayong bumatay sa sunnah o kaya sa hadith. Yan ay salita ng mga taong ignorante at ligaw. Kasi kung Quran ang iyong pagbatayan, paano ka kaya makapagsala? Paano ka kaya makapag-ayuno? Paano ko kaya makapag-umrah o kaya makapag-hajj, makapagbigay ng zakah? Kasi lahat ng ori ng mga ibadat na ito ay inuutos sa atin na gawin. Pero ang detalye kung paano isagawa, ay hindi yon makikita sa Quran. Dalako tayo dito sa sunod na paragraph, magsimula sa sinabi ng may akda, "Sumasaksi ako na si Muhammad ay lingkod niya at sugo niya, na nagmagandang loob si Allah sa mga lingkod niya sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya. Pakal, laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Talaga ngang nagmagandang loob si Allah sa mga mananampalataya. "Idba'atha fihim rasulan min anfusihim." Yayamang nagpadala siya sa kanila ng isang sugo kabilang sa mga sarili nila. "Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Na bumibigkas sa kanila ng mga tanda niya at nagdadalisay sa kanila. "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin." At nagtuturo sa kanila ng aklat at karunungan, bagaman sila dati bago pa niyan ay talagang nasa isang pagkaligaw na malinaw. Balikan natin ang unang binanggit sa itaas. "Sumasaksi ako na si Muhammad ay lingkod niya at sugo niya, na nagmagandang loob si Allah sa mga lingkod niya sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya." Na ayon sa paliwanag ng mga scholar, ito daw ay pagsasaksi. Ang pagsasaksi na ito ay mula kay Allah, na kung saan binabanggit sa Quran na ganito ang ating mababasa, "Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Sumaksi si Allah na walang Diyos kundi siya, ang mga anghel at ang mga may kaalaman, habang nagpapapanatili sa pagkamakatarungan. Walang Diyos kundi siya ang makapangyarihan, ang marunong. At ito ang gusto kong bigyang diin.
ang pagsasaksi na ito'y mayroon itong mga kondisyon na gusto kong isa-isahin sa inyo. Nang sinabi ni Allah na siya'y sumasaksi, tayo'y sumasaksi din sa sinaksihan niya. Nang sinabi niyang, sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah. Nagtuturo ito sa atin na ang pagsasaksing ito'y mayroong tinatawag na ilm, kaalaman. Sapagkat kapag sumaksi ka sa isang bagay, kinakailangang alam mo ang bagay na ito na iyong sinasaksihan. Bakit? Sapagkat paano ka sasaksi sa isang bagay na hindi mo alam? Kaya, unang-una na ang pagsasaksi ay nagpapatunay ng kaalaman sa sinasaksihan. Nang sinabi ni Allah, sumasaksi si Allah na walang Diyos kundi siya, may kaalaman siya na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Kaya, ang unang kondisyon ng pagsasaksi ay ang kaalaman. At ang ikalawang kondisyon ay ang pagbigkas ng pagsasaksi. Banggitin, dahil kung hindi mo ito binigkas, hindi rin ito may tuturing na pagsasaksi. Dahil nang sinabi ni Allah, sumasaksi si Allah na walang Diyos kundi siya, ito ay kaalaman at pagbigkas o pagsasalita. At ang ikatlong kondisyon ay ang pagpapaalam sa iba. Na ang pagsasaksi mong ito ay ipinaalam mo sa iba sapagkat nang sinabi ni Allah, sumaksi si Allah na walang Diyos kundi siya, ito yung nagpapahiwatig, unang-una na banggit natin, kaalaman. Tapos pagbibigkas ng pagsasaksing ito at pagpapaalam niya sa atin at sa mga nilikha niya. At ang ikaapat na kondisyon ay ang pagsasatungkulin daw sa pagsasaksi. Ito'y pag-oobliga sa nakarinig ng pagsasaksi. Kaya ang salitang sumasaksi ako ay nagpapahiwatig ng kaalaman sa sinaksihan. Kaalaman. Sunod, pagbigkas ng pagsasaksing ito. Sunod, pagpapaalam sa ibang tao ng pagsasaksing ito. At ang pang-apat na na kondisyon, pag-oobliga sa nakarinig nito kung nagnanais daw siya ng katotohanan at tama. At ang mga kondisyong ito, tandaan natin, alang-alang sa mga kapatid natin nangangaral ng Islam, marami tayong mga nampapanood na mga video sa Facebook. Sabay-sabay na nagsasyahada ang hundreds, 1,000, maging dito sa kingdom, sa mga kumpanya. Pagkatapos na magsyahada, nang diniklara ng daaya na mula ngayon kayo yung mga Muslim na, ang ibang mga kababayan nating Pilipino nagtataka, paano ako naging Muslim? Paano ako naging Muslim? Para bang nalansi lamang na banggitin na ang syahada nang wala namang kamalay-malay kung ano ang kanyang binabanggit. At wala namang intensyon. Paano magkaroon ng intensyon kung walang alam? Walang malay. Paano magkaroon ng niya na kanyang yakapin ang pananampalataya? Ito, sinamantala ko para natawag dito bilang paalala, lalong-lalo sa larangan ng pangangaral. Hindi sapat na ang kafir ay nagbanggit ng syahada, siya ay isang Muslim na, kinakailangan ang apat na ito na kondisyon. Ang salita naman na mga kapatid, sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah. Ito'y maraming ulit na nating natalakay sa una nating librong ginamit. Nang ibig sabihin na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Tapos, binanggit dito, tanging siya, walang katambal sa Kanya, na siya nag-iisa, wala siyang kasamang iba pang mga Diyos na sinasamba, na kung saan nagsabi, siya ang nagpadala sa mga
iliterato, yung mga hindi marunong magbasa at sumulat, ng isang sugo kabilang din sa kanila na bumibigkas sa kanila ng mga talata niya. Yatlu alayhim ayatihi, naglilinis sa kanila, yuzakkihim, at nagtuturo sa kanila ng aklat at karunungan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, bagamat sila dati bago pa niyon ay talagang nasa isang pagkaligaw na malinaw. Tapos ang karugtong, sumasaksi ako na si Muhammad ay lingkod niya at sugo niya. At ang pagsasaksi, mga kapatid, na si Muhammad ay lingkod niya at sugo niya ay nangangahulugang wala nang iba pang karapat-dapat na sundin sa wastong pagsamba at paglilingkod kay Allah maliban lamang sa huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang dalawang shahada na ito, o tinatawag natin sa ating salita, dalawang patutuo, shahadatain. Okay? Ito ay nagpapahiwatig sa atin o nagtuturo sa atin ng dalawang kondisyon ng ating mga ibadat upang makatiyak din tayo na tanggap ang ating mga ibadat. Na kung saan ang una dyan na kondisyon na ang ating pagsamba ay ikhlas para lamang kay Allah. Para lamang kay Allah. Tanging siya, wala siyang katambal. Kunyari, nagsala ako sa isang masjid kasi alam ko na doon magsasala yung prospect ko na maging biyanan para isipin niya na ako ay reliyoso. Ang aking biyanan na yun, itinambal ko na siya na Diyos bukod pa kay Allah, maging bagaman ang sala ay dapat ukol kay Allah. Madali natin itong maunawaan na ang ating niya o intensyon ay para lamang kay Allah. At ang pangalawang kondisyon, na yun nga ang ikalawang patutuo, ito ang nagpapahiwatig na dapat ang ating mga paraan ng pagsamba ay pagsunod sa paraang iniwan sa atin ng propeta, na kung saan mayroong salita ang sinaunang scholar, si Fudal bin Iyad, na isang kilalang scholar noong unang panahon, rahimahullah, inal amala la yuqbalu illa idha kana khalisan sawaban, wa bayyana qawlahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, qal akhlasuhu wa aswabuh, qil ya Aba Ali ma akhlasuhu wa aswabuh, qal al khalisu ay yakuna lillah was sawabu ay yakuna ala sunnah. Ang gawa, sabi niya, ay hindi tatanggapin malibang ito ay taos-puso na tama. Taos-puso na tama. Ang taos-puso na sinasabi niya dito, yun ang unang shahada. At ang sinasabi niyang tama, ito ang ikalawang shahada na pagsasaksi niya si Muhammad ay sugo niya. At nilinaw niya yung aya sa Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, upang sumubok siya sa inyo kung alin sa inyo ang pinaka maganda, pinaka mabuti sa gawa. Ahsanu amala, sinabi niya pinaka taos-puso at pinaka tama. Dinagdagan din niya ng katagang pinaka taos-puso at pinakatama. Kaya mayroong nagtanong, O Abu Ali, ano po ang pinaka-taos-puso at pinakatama? Ang sagot niya, ang taos-puso na ito'y ukol kay Allah at ang tama na ito ay ayon sa sunnah. Okay? Tapos, ituloy natin ang pagbabasa. Na nagmagandang loob si Allah
Okay? Alladhi imtanna Allahu ala ibadihi bibi'athati, na nagmagandang loob si Allah sa mga lingkod niya. Mga lingkod na tinutukoy dito, mga tao sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng pagpapadala sa Kanya. Faqal, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, talagang ang nagmagandang loob si Allah sa mga mananampalataya. Idba'atha fihim rasulan min anfusihim, yayamang nagpadala siya sa kanila ng isang sugo kabilang sa sarili nila. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim, nabumbika sa kanila ng mga tanda niya at nagdadalisay sa kanila. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, at nagtuturo sa kanila ng aklat at karunungan. Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin, bagaman sila dati bago pa niyan ay talagang nasa isang pagkaligaw na malinaw. Tunay na si Allah ay nagsugo sa sugo niyang si Muhammad, kalakip Meron isa pa. Sip, tapos kalakip ang patunay at relihiyon ng katotohanan upang magpalabas sa mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa malinaw na pagkaligaw tungo sa ganap na patnubay, na sa pamagitan nito ang pagkaluwag ng mga dibdib at ang katiwasayan ng mga puso, sapagkat tunay na ang patnubay ay ang napakikinabangang kaalaman at ang relihiyon ng katotohanan ay ang maayos na gawain. Sa dalawang dakilang haliging ito, sumasalalay ang kaaya-ayang buhay. Ito daw ang kaiga-igayang buhay na may kapanatagan sa puso, pagkaluwag, ayon dito sa salita, pagkaluwag ng mga dibdib at tunay na maligayang buhay sa mundong ito at tagumpay sa kabilang buhay. Ang lahat ng mga ito ay nakasalalay sa dalawang bagay, yung binanggit, napakikinabangang kaalaman at ang relihiyon ng katotohanan, na ang tinutukoy ay ang mga mabubuting gawa, na kung saan ayon sa sinabi ni Allah, huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Siya ay ang nagsugo sa sugo niya, kalakip ang patnubay at relihiyon ng katotohanan, upang magpangibabaw siya rito sa relihiyon sa kabuuan nito, kahit pa masuklam ang mga musyrik, yung mga nagtatambal, na kung saan ayon sa talatang ito na aking binasa, na sinugo ni Allah si Muhammad at lahat ng mga sugo, nadala ang dalawang bagay. Una, ang patnubay, na ang tinutukoy ay ang kaalamang kapakipakinabang. Ikalawa, ang relihiyon ng katotohanan, na ang tinutukoy ay ang mabuting gawa. Hindi maisa sa katuparan ang mabuting gawa kung wala ang kaalamang kapakipakinabang. Ang kaalamang kapakipakinabang, napipilipit ang aking dila, kapakipakinabang ay nauuna kaysa sa gawa, kasi ito ay sang-ayon naman sa sentido komon. Kaya nga si Imam Al-Bukhari, sinabi niya sa unang volume ng kanyang librong sikat, unang chapter, Al-Ilmo, yun ang kanyang title,
qabla al-qawli wal amal. Kaalaman muna bago daw ang salita at gawa. Kasi paano ka gagawa kung wala kang alam? Paano ka magsasalita sa isang bagay na hindi mo alam? Kaya sinabi daw ni Allah, maring memoryado ng marami ang aya na ito, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Pautos ito, kaya alamin mo, alamin mo na walang Diyos kundi si Allah at humingi ka ng tawad para sa pagkakasala. Kaya ang patnubay, yung huda na binanggit dito sa teksto natin, batayang teksto, ay ang kaalamang kapakipakinabang na siyang kaalaman tungkol kay Allah sa ating paniniwala at sa anumang, yung mga kaalaman sa anumang mga batas na kanyang ikinalulugod. Na kabilang dito sa dapat nating pag-aaral, magkaroon tayo ng kaalaman, yung dalisay nating aqida at dalisay na ibada. Bakit pinagdidiinan ko ang dalisay na aqida at dalisay na ibada? Na walang bahid ng anumang pagtatambal yung ating aqida, gayon din ang ating ibada, walang bahid ng anumang paglilihis, mali o karumihan ng tinatawag na bid'ah. Ang kaalaman na magpapalapit kay Allah na kabilang sa mga pagtalima sa Kanya, pagsamba sa Kanya, at mga paniniwala tungkol kay Allah, ito ang patnubay na dala ng probeta. At ang relihiyon ng katotohanan, ito ay ang mabuting gawa. At ang anumang mabuting gawa ay hindi maituturing na mabuting gawa na tanggap ni Allah kung wala ang dalawang kondisyon na atin ang tinalakay kanina sa dalawang syahada. Na yun nga ang taos-puso at ikhlas at mutaba'ah. Taos-puso at pagsunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat po ng mga mabubuting gawa, malaki man o maliit, nakagaya po sa pagsasaliksik ng kaalaman, yung ating pagdadaawa sa mga mahal natin sa buhay. Gayon din itong mga pagpupulong natin mga kapatid upang mag-aral, magsaliksik ng kaalaman, ay kailangan ang ikhlas na iukol natin sa ikalulugod ni Allah para lamang kay Allah. Pangalawa, mutabaa, alinsunod sa paraan ng propeta. Kaya ito ang kahulugan ng kaalamang pakinabang at mabuting gawa. At ito ang magkakaroon mga kapatid ng gantimpala sa araw ng pagbangon o araw ng paghukom, na kung saan sinabi ni Allah, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga mabubuti ay magiging ukol sa kanila ang mga hardin ng Firdaus. Bilang tuluyan, ito ang ating tahanan. Sana makamit natin ang pinakamataas na ito na antas ng paraiso. Amin. Mga kapatid, mahigit daw 50 na mga talata sa Quran na kung saan pinagsasama ni Allah ang salitang amanu wa amilus salihat. Nagsasabay palagi. Salitang pananampalataya at mabubuting gawa, sapagkat hindi maisa sa katuparan ang pananampalataya at mabuting gawa kung walang kaalamang pakinabang. Kaya sinabi ni Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Mag-aangat si Allah ng mga antas sa mga sumampalataya kabilang sa inyo at mga binigyan ng kaalaman. At ito ay hindi mangyayari malibang
sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasi maalam ka nga, nagpakadalubhasa ka sa kaalaman, hindi mo man naisa sa buhay ang iyong napag-aralan. Kaya kinakailangan ang mabubuting gawa. Diretso tayo ng basa. Naglakip nga si Allah. Okay. Laqad dammana Allah Ta'ala kitabahu al-aziz kafata ma yahtaju ilayhi al-ibad fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim. Naglakip nga si Allah sa mahal na aklat. Ang tinutukoy ng mahal na aklat ay ang Quran. Sa mahal na aklat niya, sa kalahatan ng kakailanganin ng mga tao sa mga pinaniniwalaan nila, mga pagsamba nila at mga pakikitungo nila at mga kaasalan nila. Nasa Quran, mga kapatid, ang patnubay ng tao, guide sa lahat ng bahagi ng buhay, lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ito ang gabay sa wastong aqida, wastong ibada, wastong muamalat, at wastong akhlaq o kaasalan. Dumating ang dalisay na sunna bilang paglilinaw sa anumang binuod, bilang pagpapaliwanag sa anumang ikinubli, at bilang pagdidetalye sa anumang isinakalahatan. Gaya ng sinabi niya, ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'a pansinin. Tunay na ako ay binigyan ng aklat. Nang tinutukoy ng aklat dito o kitab ay ang Quran na ipinahayag sa propeta. At tulad nito, kasama nito, may mga bagay sa Quran na hindi malinaw. Na kaya sinabi natin kanina, utos lang pero hindi nilinaw kung paano isagawa. Hindi dinetalye kung ang paraan na kung saan ang paglilinaw ng mga ito ay nasa sunna. Kaya binanggit dito, bilang pagdidetalye sa anumang isinakalahatan, gaya ng sinabi ng propeta na itong hadith na ating binasa. Ang salitang at tulad nito, nakasama nito, na kung saan kasama nitong Quran ang tinutukoy ay ang sunnah o hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa ating pananampalataya, ang sunnah ay kabilang sa wahi ni Allah o revelasyon, pahayag. Hindi ito sariling salita ng propeta kagaya sa sinabi natin kanina o binanggit natin yung aya sa Quran na ang propeta ay hindi nagsasalita ng ganang kanyang sarili. Tapos, binanggit ng author, ang paniniwalang pang-Islam. Ibig sabihin, Islamikong aqida ay sandalan ng relihiyong ito. Ang basihan nito. Alam natin, ang sinumang magtayo ng isang gusali halimbawa o bahay, ito ay nakasalig sa isang tinatawag na pundasyon o saligan na kung saan ang taong may matinong pag-iisip, siyempre, mas pahalagahan niya ang mga pundasyon muna. At ang lahat ng bagay ay may mga pundasyon. At ang pundasyon ng relihiyong Islam ay ang paniniwalang pang-Islam o ang Islamikong aqida o doktrinang Islamiko
Kaya palagi tayong nagsisimula sa paniniwalang pang-Islam o anumang mga paksang may kaugnayan sa akida upang maunawaan at maituwid ang ilang maling kaisipan. Kagaya sa binanggit natin kanina na mga ligaw na grupo na kung saan ang focus ng kanilang mga aral, mga pang-araw-araw na pamumuhay ng tao na walang kaugnayan sa akida. Ang dahilan, sa galing ng kanilang pananalita, is sinisingit nila ang kanilang mga lihis na akida. Ituloy natin ang pagbabasa. At ang lihim ng lakas at pangingibabaw nito sa lahat ng relihiyon, dahil sa nilalaman nito na mga namumukod tanging kakanyahan. Kakanyahan ibig sabihin na tatanging katangian. Kabilang sa mga ito, okay, dito, pagkatapos na ito, iniisa-isa niya ang mga natatanging katangian o kakanyahan ng akida. Kapag sinasabi natin mga kapatid na ang bahaging ito'y haligi o saliga ng bahay, pundasyon ng bahay, sapagkat ang bahay nakasandal dito, sapagkat ito ang pumapasan ng pinakamalaki at pinakamabigat na pasanin. Sapagkat kung wala ito, alam natin na magigiba ang gusali o bahay. Gayon din dito kapag sinasabi natin ang akida ang sandalan ng relihiyon, sapagkat mayroon itong kahigtan o kabutihan at maraming katangian na babanggitin ng may akda ng buod dito sa panimulang ito. At ang bukod tanging kakanyahan ng akida nawala sa ibang mga simulain o ideolohiya, bukod tangi ito sa mga ibadat, sa mga batas, at sa mga kaasalan. Kabilang dito, yung unang binanggit diyan, ang tauhid, ukol kay Allah sa pagsamba, at ukol sa propeta ang pagsunod. Tingnan nyo. At tauhid, lillahi ta'ala bil ibada, walin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba'. At ito ang kahulugan ng sinabi natin kaninang syahadatain o dalawang patutuo. Nang sinabi mong sumasaksi ako na walang Diyos maliban kay Allah at sumasaksi ako na si Muhammad ay sugo ni Allah, na ibinukuntangi mo si Allah sa pagsamba at ibinukuntangi mo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsunod. At ito ang kahigtan sa pag-aaral o kahalagahan sa pag-aaral ng akida na siyang sandalan ng relihiyong ito. Na kung saan ang ikalawa, yung tinatawag na tawqif. Ang ikalawa, tawqif. At siya nga pala, halos sumubra na pala ang aking oras. Iniisip ko hanggang 45 minutes. Inshallah mga kapatid, ipagpatuloy na lang natin ang pagbabasa sa susunod na Lunes. Inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Jazakallahu khairan.